Tunay nga, Panginoon, na ang desire po ng aming puso, Panginoon, ay purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. We are here, Lord God. Taos-puso kami na nagpapakumbaba sa iyo. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan na gawa sa iyo, sa isip, salita, at gawa, Panginoon. Dahil sama-sama po namin na itinataas sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord God, patawarin niyo po ako sa kasalanan ng bansang ito, Panginoon. Kasalanan po ng corruption. Kasalanan sa mga krimen, Panginoon. Hallelujah. 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 God, ang aming Pangulong BBM, Panginoon. Patuloy niyo po, Ama, babaan ng knowledge and wisdom ang Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, malakaran po niya ng buong puso, may banal na pagkatakot sa iyo at pagsunod sa iyo, Panginoon, ang bansang ito. Magiging mabuting presidente siya, Panginoon, in Jesus' name. At Lord, right now, nilalambing po namin, Ama, na-cancel mo na po, Panginoon, ang kahirapan sa bansang ito, Panginoon. Ikaw ay mayamang Diyos. You are our Jehovah Jireh, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Lord God. Ibabago po, Panginoon, ng pagpapalang tunay, Panginoon, sisikliglig at umaapaw, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, in Jesus' name. Ang lahat ng mga mahihirap, Lord God, ay makakaramos, Panginoon, sa kahirapan, Lord God, in Jesus' name. Ang walang trabaho, Lord God, magkaroon ng trabaho, Lord, hallelujah. At Lord God, ang mga tao, Lord God, na patuloy na lumalakad sa kasalanan, Panginoon, Lord God, buksan niyo po ang kanilang tabing ng kanilang mga mata, Panginoon, at makilala ang mga pulang tunay, Lord God, na ang bansang Pilipinas, Lord God, ay naghahangad ng unity. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama. Inaalala din po namin, Father God, ang body of Christ, Panginoon. Ganun din po ang lahat ng iglesia, Father God. Lord, patuloy niyo po, Father God, na ikaw ang magiging sentro nito, Panginoon. At maalala po ng lahat, Panginoon, na we belong in one kingdom, Lord God. At sa kingdom mo lamang, Panginoong Jesus, kami, Father God, nabibilang, Ama. Kaya, Lord God, patuloy niyo nga po, Panginoon, na hituin ang puso ng bawat isa, Panginoon, magkaroon ng unity, pagmamahalan, pagkakaisa, pag-iibigan po sa bawat isa, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Inaalala din po namin, Father God, ang Reverend of God Main Church, Panginoon. Patuloy niyo nga po itong pagpalain, ang lahat po ng gawain nila, Father God, ay patuloy niyo po, Father God, na i-bless ito. Panginoon, at ngayon, Father God, ang Reverend of God Revival Church, Manilaw, Panginoon. Patuloy niyo po, Ama, pagpalain ang aming Green Forest, Gulmar, ganoon din po ang Sitio Suha, ang San Isidro at ang Gumao, Panginoon. Kiniklaim po namin, Ama, ang katagumpayan sa gawain ito, Lord God. Itinataas ko rin po sa iyo, Ama, ang lahat po na gagamitin mo, na tagapagpahayag ng salita mo sa araw na ito, Panginoon. Lord God, patuloy niyo pong babaan ang double portion of anointing, Panginoon. At Lord, Father God, patuloy nga po na ikaw ang mag-shine sa aming buhay. Itinataas ko rin po, Father God, ang buong music team, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, patuloy po kayo na kumilos sa lugar ng ito, Panginoon. Pinataas po namin ang buhay ni Sis Julie na siya po ang nangunguna sa music team. Father God, babaan niyo po siya ng double portion of anointing, kasama din po ang team, Panginoon, ng music ministry, Lord God. In Jesus' name, kiniklaim na po namin ang katagumpayan sa araw na ito. At sa iyo namin pinagkakatiwalang lubos, Ama, at ikaw lamang ang siyang maitaas at ibaba kami sa pinakamababang antas, Lord God. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng ilang sa Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Amen! Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po ng pinagpala ng Diyos, sumigaw ng Hallelujah! Amen! Patuloy po tayong kumawit sa ating Panginoon. Pwede po tayong umikot at kamayan ng ating mga kapatid. Okay po?
iyo at sa lahat ng naririto, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Yes.
the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Tagalog po, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi iniibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Let's all close our eyes and pray. Heavenly Father, we give you thanks, we give you glory. Salamat o Diyos na sa oras po ito, alam namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang mapapasa amin lahat. Ang prayer ko po ay mangusap po kami sa amin isahan. Speak to us individually. Mag-minister po kayo sa amin. I-deal niyo po kami sa pinakamalalim. Lalo na po sa pride, sa yabang na mayroon po ang bawat sa amin. Father God, naniniwala po kami, you are all knowing. Alam niyo po naman ang isip, alam niyo po naman ang puso namin. Tulungan niyo po kami magpakumbaba. Magpakumbaba kami sa umaga nito. Ang tininamin tanggapin kung kami po may mali, kung kami po may nagawang hindi tama, mas nakalulungod sa iyo, Ama. Kasi kami ang amin at magpapakumbaba at hindi ng puso. Father God, patawad. Kung meron lang po pagnanasa ang aming mga pagnanasa ang aming mga nakikita ng aming mga at yung pagmamayabang namin sa buhay. Patawarin niyo po kami. Patuloy sa oras na ito. Maghari ka o Diyos sa aming buhay. Walang iba, kundi ikaw lamang ang maghari sa aming buhay. Father God, right now, we cancel and we rebuke any destruction. Father God, padala mo ang mga anghel mo sa langit para bantayan kami isahan. Isahan, O God. Send your angels, Father God. Send your angels, Father God. Nawa ang anghel mo ang mag-ingat at pagbantay ng aming isipan at puso upang hindi makakilos, mga dalaw, ang mga kapangyarihan at kaaway sa buhay ng bawat isa. God, salamat po sa umaga nito na kami sama-sama magpupuri, sasambahin ka, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita. This we pray in Jesus' name. Amen. Kalapakan po natin ang Diyos. Malakas na malakas. Sige po. Sabi po sa ating introduction, worldliness. How some people think that worldliness is limited to external behavior. The people we associate with, the places we go, the activities we enjoy. Ang karamihan sa atin, akala natin ang pagiging makamundo, limitado lang sa panglabas nating ugali o ginagawa. Sa mga taong nakakasama natin, sa mga lugar na pinupuntahan natin, o sa mga activities na mayroon tayo. Pag may nakita tayong mga nagiinuman, di ba, external yun, nakita mo, hindi maayos, di ba, makamundo siya. Amen po? Amen. Kung saan lugar siya nando, nasa bar, kita mo, nasa casino, di po ba? Akala po ng tao, ganun lang po yung worldliness. Ay, makamundo yan. Amen po? Amen. Pero sabi po, worldliness is also internal because it begins in the heart. Amen? Huwakan niyo po ang puso niyo. Huwakan niyo po yung puso niyo. May nararamdaman ba kayo makamundo ba dyan? Wala. Sige, malaman natin mamaya pagdating sa ating preaching. Kung meron pa makamundo na laman ang puso. Ito po ang sabi sa aklat ng Marcos, chapter 7, verse 21 to 22. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipan, nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay. Mangalon niya,
mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Hanggang verse 23 po pala siya. Sabi po, ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siya ang nagpaparuni sa kanya. O tanong ulit, kainggit? Hello? Sabi mo kanina, wala naman ang puso. O isa-isa na po. Kapaluluan, kahangalan, pagkainggit, paninirang puri. Parang si Boy Abdul-Dala, kailan ka huling nanirang puri? Kailan ka huling nainggit? Kailan ka huling nainis? Hello? Hello? Hawakan niyo ang puso niyo. Kailan ka huling nainis? Kailan ka huling sumama ang loob? Amen? So, ang worldliness, hindi panglabas. Meron kayo makikita, ano man suot. Minsan labasang cleavage, medyo maiksi, di ba? Ang dami mo sinasabi, pero pag binuksan ang puso niyong dalawa, mas malinis ang puso niya kaysa sa'yo. Amen po? Palakpakan natin si Lord, pinagawahan natin. In our main verse, 1 John 2:16, worldliness is characterized by 3 attitudes. Tatlo. Una, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. The lust of the flesh, craving for physical pleasure. Ano pa yung sabihin ng craving? Sino nag-crave dito sa masarap na pagkain mamaya? Craving. Pananabik. Amen? Craving. Hindi craving. Nananabik na kumain ng tanghalian. Craving for physical pleasure. Lust of the flesh. Ano yung flesh? Craving katabi mo. Hindi yan plastic, hindi yan bato. May laman yan. Laman. Yan. Lust of the flesh. Ano po yung lust of the flesh? Masasamang hilig ng laman. Yan po yung una. Yung unang attitude natin. Merong hilig yung laman natin. The lust of the flesh is part of worldliness. Parte yan ng makamundo. Pagnanasa ng laman. Driven by the desire for worldly, selfish pleasures which draw our hearts away from God and ultimately lead to death. Yan po yung pagnanasa ng laman natin na makamundo na pangsariling kaligayahan. Na ang ating puso nilalayo sa Diyos at dinadala tayo sa kasalanan. Tandaan po natin ang laman at ang spirito magkalaban yan. Amen? Pag hindi nagkakasundo yung laman mo sa espiritu mo, dadalhin ka ng gusto ng laman mo sa spiritual death mo. Ako po natin, lead to death. Dinadala ka sa kamatayang spiritual. Kasi nananaig na ang nasain ng laman. It can be adultery, pangangalo niya. It can be drugs, droga, alcohol, or food. Kasama ang food. Diba? Kasi alam mo ng bawal, pinakain mo pa. Bawal sa katawan mo. Amen? Diba meron dito mga high blood? Diba? Mataas ang sugar. Amen? Pero pinakain pa rin yun po. Whatever meets a physical need in a manner that competes with the role Jesus plays in our lives. Yung po yung lust of the flesh. Yung talagang gustong-gusto mo. Na kinakatag po yung kaligayahan ng physical mo na nakikipag-compete sa naging role ni Jesus sa buhay natin. Amen po? Ano po ba ang role ni Jesus Christ? Christ-likeness, di ba? Kung ano si Jesus, sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Pag alam mo na yung gusto ng laman mo, nilalayo ka sa Diyos, marami po yan. Di po ba? Yung mga sobrang ginagawa po natin na nagpapasaya ng ating laman. Mga bagay na bawal, pero ginagawa pa rin natin. Amen po? Kaya nga po ang gobyerno, may ethics. Ang paaralan, may ethics. Ang kumpanya, may ethics. Tama po ba yung nag-opisina? Ang church,
gusto ng Espiritu. Anything na nag-aalis sa atin sa role ni Jesus Christ, tinubos na nga tayo, di ba? Dati tayo makasalanan, inalis na tayo, sinet apart na tayo. Kung babalik at babalikan natin yung mga hilig ng laman natin, babalik ulit tayo sa kasalanan. Liwanag po ba yun? Hello po? Liwanag? Amen. Basahin po natin ang unang Pedro, chapter 4, verse 1 to 3. Yamang si Kristo ay nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. Ang nagtitiis sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. Diba nagtitiis tayo para makatalikod tayo sa pagkakasala? Gusto mo magmarites. Pero dahil ayaw mo nang magkasala, tiniis mo yung gusto ng laman mo makipagmarites. Amen po? May mga tatay, gustong-gustong makipag-inuman ka rin. Hello? Gustong makipagbangkada ka rin. Di po ba? Pero nagtitiis ka para hindi mo nabalikan kung alam mo mali. Kasi si Jesus Christ, siya unang nagtiis para sa atin. Amen po? Ano sabi po sa next verse? At ang pinagpuupulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimiti ng tao. Dapat na pinag-uupulan natin ng buong panahon sa buhay po natin, ano daw po? Kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimiti ng tao. Verse 3, napakaganda po ng verse 3. Basahin po natin, malakas. Sa paggawa ng mga bagay na pinahumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, kasamangpitan ng laman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman at karimari-maring na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapat na raw yun. Galing na tayo dun eh. Tama po ba? Galing na tayo doon sa mga gawain na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ano po ba yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? Hindi lang po yun yung sumasamba ka sa riboldong gawa sa bato at kahoy. Pag sinasabi pong Diyos-Diyosan, idolatry, higit po siyang minamahal kaysa sa Diyos. Amen po? Anything na higit mong minamahal, anyone, asawa mo, anak mo, kaibigan mo, higit mong mahal kaysa sa Diyos, pagsambayan sa Diyos-Diyosan. Ang luwasin natin, sasakyan mo, bahay mo, pera mo, kayamanan mo, higit mong mahal kaysa sa Diyos, pagsambayan sa Diyos-Diyosan. Aliwanag ko ba? So, last of the flesh. Anumang bagay na yung laman mo, dinadala ka doon sa bagay na yon, humingi ka ng tulong sa Diyos para matalikuran mo yun. Amen? Palapakan po natin na Diyos. Number 2, craving for everything we see. Last of the eyes. Paghahangad. Amen po? Pananabik sa mga bagay na nakikita na yung mata. Pagdanasa ng mata. Coveting and accumulating things, bowing to the God of materialism. Pagdanasa, coveting, pag-iimpot, pag-iipon ng mga material na bagay. Pagsamba sa mga bagay na material na nakikita ng mata. Amen po? May mga tao po, pag binigyan ng bagong sasakyan, talagang yun na lang ang ihinasin niya umalit yun. Mahal na mahal niya yung sasakyan na yun. Amen? Hindi makapag-church, baka may kumuha ng sasakyan. Amen po? Isang example lang po yun. Amen po ba? Ulit po ang Diyos. Hallelujah. Palapakan niya ako natin ang Panginoon. Paghahangad, craving, pananabik. Hindi lang paghahangad yun eh, pananabik. Yung gusto-gusto mo. Amen? Na yung nakikita ng mata mo, nakasayo. Amen po? The lust of the eyes can be described as the sinful desire to want to have the things we see. Yun ba ibig sabihin ng pagnanasa ng mata? Yung mga kasalanan mong pagnanais na yung gusto mo, yung nakikita mo, maging sa'yo.
siya, kahit nagkakasala ka sa Diyos, yun ang masama. Amen po? Nagawa ko ba natin? Gagawin mo ang lahat para gumanda ka. Bigyan ka mukha mo ang mga Miss Universe. Nilalabas mo lahat ang iyong salapi para maging maganda ka. Hello po, gagawin mo ang lahat kahit mali. Hindi pwede yung sin ay papasukin mo para lang makuha mo yung nakikita ng mata mo. Amen po? Saan ba nangyayari yan? Di ba minsan may ino-offer sa atin ng mundo? Hello? Di ba? O binigyan kita ng pera. Eh, siyempre gusto mo ng pera. Pero gawin mo to. Pag too good to be true, napakalaki ng pera na inaalok. Sasama ka ba? Pag sobra-sobra, laki ng pera inaalok, baka may ibang pagkasala sa'yo. Sigurado, baka magkasala ka. Amen po? Kasi ang laki ng ibabayad sa'yo, di mo ba? Amen po? Alam niyo ba marami na papahamak dyan? Lalo na yung mga drugs na ipapadala sa'yo pag nalabas ka ng bansa. Babayaran ka ng malaking halaga. Isang biyahe mo lang ng drugs, milyon-milyon na kikitain mo. Pero papayag ka ba? Last of the eyes. Eh, pastor, gusto ko kasi mabiling bayad lupa eh. Pero kung magkakasala ka, para makamit mo yung bagay na yun, hindi po yun tama sa harapan ng Diyos. Amen? Mateo chapter 5, verses 28 to 29. Basahin po natin. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya nakiapit na siya. Hello? Kahit lalaki o kahit babae, kasama babae dito, tumingin ka pa lang kung may pagnanasa ka. At sabi ng Word of God, wala kayong kasama eh. Ano sabi ng Word of God? Nakiapit ka na. Amen? Tumingin ka pa lang. Hindi pa kayo nag-usap. Hindi pa kayo kumain. Tumingin ka pa lang. Nakiapit ka na. Ang sabi ng Word of God. Naliwanag mo ba? Tumingin ka pa lang na may pagnanasa. Wala pang nangyayari. Tumingin pa lang. Alam ba ng Diyos kung tumingin ka o na may pagnanasa? Yes. Amen. All knowing si God. Alam niya kung tumibok, kung gusto mo sa iba na hindi ka na dapat tumibok pa. Amen po? Nakikiapit ka na. At ang next na sabi, kung ang mata mo, ang siyang nagiging sali, ang topic natin, last of the eyes, pagnanasa ng mata. Kung ang mata mo ang nagiging sali ng iyong pagkakasala, anong gagawin mo? Dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawan, itapon sa impyerno. O baka naman literal, nagkasala mata ko, binukot ko. Tinapon ko, hindi tayo isda ah. Ang ibig sabihin lang nun, yung iba't ibang parte ng katawan, di po ba marami yan? Kung isang parte, kamay, ang nagkakasala, putulin. Kasi naman buong katawan mo, mapunta sa impyerno. Hello po? Kung bibig ang nagkakasala, tahiin. Kasi naman buo ang mapunta. Amen po? Last of the eyes. Kung ang mata mo ang nagkakasala, dukutin mo, itapon mo. Mas mabuting na walang ka ng paningin kesa buong pagkatao mo, katawan mo ay mapunta sa impyerno. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Doon na tayo sa pinakapalaga. Pride in our achievements and possession. Pagmamalaki sa ating mga achievements, yung nagawa na natin. And possession, pagmamayari, pride of life, kayabangan ng buhay. Pagmamayabang sa buhay. Glory to God! 300 po yung participants sa Yabang Conference kahapon. Nag-register kami sa pang 250 na. Sa totoo po kasi napaka-negative ng title ng conference. Hindi ako naaanyalang dumalo. Sabi ko, hindi naman ako mayabang, ba't ako dadalo yan? Yabang Conference. Pero glory to God, nakadalo ako. Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo, akala mo lang hindi ka mayabang. Sabihin mo na! Pero, may yabang talaga tayo!
Hallelujah. Obsession, alam niyo ba kung ano yun? Obsessed ka sa Mobile Legends. Obsessed ka sa mga bagay na wala ka. Pagkahumaling ang tawag doon. Obsessed ka sa mga telenovela. Pagkahumaling. Amen po. With one status or importance. Obsessed ka na yung status symbol mo, mag-iisa ka sa pinakasikat, pinakamayaman. Obsessed ka na ikaw ang pinakamahalaga. Amen. Sabi doon sa amin, pagtanga, bababa ko to sa music team meeting. Hayabangan ng worship leader. Pwede akong mali. Ako naman ang worship leader. Hihintayin nila ako. Hello? Di ba? Gano'n, ano? Yabang. Sabi namin, ba't po kayo nagyabang conference? Sabi nung nag-drive sa amin, kasi po, ang dami ng pastor na mayayabang ngayon. Kailan daw lumalabas yung yabang? Mga pastor yung kaharap niya. Basketballista yung speaker. Yumayabang kapag hawak ang bola. Diba? Isushoot ka na, umiikot ka, kung ano pa ginagawa. Hindi mo ka, isushoot ka na. Yumayabang pag hawak ang manibela. Sino ang nagdadrive dito? Pag hawak ang manibela, yumayabang daw. Mga pastor, yumayabang daw pag nasa pulpito. Hindi lang pastor. Pag nasa pulpito, yumayabang na. Entitled, may authority na. Ang ganda ng conference. Iiyak ka talaga. Kasi akala mo wala kang yabang. Na marirealize mo after ng conference na mayabang pala ako. Hindi ko alam ng ganun eh. Sabi ko kay Brother Rabilhan, bababa na ako. Yabang conference. Pagbaba ko, mayabang na ako. Sabi niya, buong ka na. Pero nakaka-bless. Yabang conference para sa mga gustong magpakalalim ang sumunod sa Diyos. Amen po? Pauwi kami. Nakasakay kami sa anak ni Pastora Nelly. Ang dami sasakyan na umaano. Dinirian na niya. Sabi ni Pastora Nelly, tumabi ka. Sabi ng asadong anak niya, tumabi ka. Galing kami sa conference. Nagyabang na. Yun po ba? At saka mapapansin daw natin, yung pride ng tao, yung yabang lumalabas kapag nagsasalita. Lalo na kung medyo naka-shot. Tama? Umalakpak po, kung totoo. Pag nagkakukwento na, nagsasalita na, lumalabas na daw yung yabang ng tao. At kapag kinukorek, ayaw magpakorek, instead na tanggapin yung mali, magpapride pa siya para ipakita ikaw ang mali. Amen? Di ba yung mga anak natin, ganyan? Kinukorek mo, ayaw magpakorek. Ikaw pa ang hindi babatiin para iparamdam sa'yo, ikaw ang mali. Tama ba? Hello? Tama yung sinasabi ng speaker? Amen? Pastor mo, may sinabi sa'yo. Ang alam mo, hindi ka mali. Para ipakita mo mali siya, leave the cheesy or leave the church. Sabi nila doon, ha? Wala ko pinaparinggan. Narinig ko lang ito. Sineshare ko lang sa inyo. Totoo ba yun? Pag kinukulit ka, para ipakita mo sa pastor mo, sa ministry mo, sa leader mo, na hindi ka mali, ikaw aalis ka. Kasi hindi ako mali, ikaw ang mali. Sabi ng speaker. Kaya sa totoo lang, after nung yabang conference, pagdating talaga doon sa forgiveness, searching our hearts, talagang mararamdaman mo talaga na meron ka talagang nakatago na akala mo lang wala. Amen po? Palapakan po natin ng Diyos. Sabi po sa Genesis chapter 3 verses, napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy. At sa palagay ng babae, at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Sino yung babae dito? Wow, alam nyo Genesis kasi tayo. Yes. Nabuo sa isipan niya na mabuting maging marunong. O, yun ang nabuo sa isip niya. Gusto niya yung status na marunong.
Kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha din siya para sa kanyang asawa at kumain din ito ng asawa niya. Sabi ng si Eva daw po ay tuksuhin ng ahas. Dito siya natukso. Na gusto niya, sabi kasi lahat pwede kainin ng bunga. Huwag lang ito kasi ito ang puno na nagpapaalam ng tama at mali. Magkakaroon ka ng kaalaman sa mabuti at masama. Amen? Gusto niya magkaroon ng talino. Kaya kinain niya. So nakita po natin, mapapol talaga tayo pag gusto natin ma-achieve yung status ng iba na hindi pa naman yun nararapat dahil sa plano ng Diyos, hindi ka pa pwede. Hello? Naunawaan ninyo? May God's plan kasi. May plano ang Diyos sa buhay natin. Kapag yung gusto mong maabot, hindi pa plano ng Diyos na dalhin ka doon at ikaw ang nagmadali, katulad po ni Eva, mayroon talagang mangyayari na alam mong mali ako. Hindi pa timing ni Lord, ginawa ko na kasi. Amen po? Natukso siya dahil gusto niya maging matalino. Natukso siya dahil gusto niya magkaroon ng kaalaman sa tama at mabuti. Gusto niya maging marunong. Kaya kinain po niya. Isang example po yun. Gusto mong maging marunong, gusto mong maging matalino, meron ka ng pride doon. Kasi gagawin mo ang lahat para ma-achieve mo siya. Gusto mong maging mayaman. Di po ba? Sabi ng nanay ko po, share ko sa inyo ha, ang pagyaman daw parang kalayo na nakaready yung takip niya. Tugma. Ano ibig sabihin? Kahit gusto mong yumaman, hindi ka destiny ng Diyos yumaman, hindi talagang mangyayari. Palapakan natin sila. Pero, kung ikaw anak ng Diyos na sumusunod ka sa Diyos, nasa iyo ang pagpapala ng Diyos. Kasaganaan sa lahat ng bagay. Amen. Amen! Palapakan muli natin. Another example of pride of life. Sa pang-example, everything we desire, lahat ng gusto natin to have, lahat ng gusto mong magkaroon ka, to enjoy para maging masaya ka, or to pride ourselves upon. Lahat ng gusto mo na maipagmalaki mo sa iba, yun po ay pride of life. Amen po. Pagmamalaki mo sa buhay. Kasi gusto mo, lahat ang ma-achieve mo is maging famous ka. Maging tanyag ka. Amen po? Also, sa pa, the ungodly gratification of fleshly appetites, of mental satisfaction, of egotistic arrogance. Hindi maka-Diyos na kasiyahan na panlasa ng laman. Gusto mo yung kasiyahan na yun, pero hindi naman maka-Diyos eh. Huwag pa natin, ungodly gratification, hindi maka-Diyos na kasiyahan. Na panlasa ng laman, kasiyahan ng isip, at makasariling kayabangan. Arrogance means kayabangan. Yun po, isa po yun sa mga sign na talagang meron kang pride of life. Buksan natin ang Biblia pagdating sa salita ng Diyos sa kayabangan. Kawikaan, chapter 16, verse 5. Kinabubuyan ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sila'y parusahan. Yung katabi mo, o sino mang tao sa buhay mo, pag namuhi sa'yo, makakayanin mo pa eh. Pero pag ang Diyos ang namuhi, ano sa tingin mo? Pag ang Diyos ang namuhi sa atin, ano sa tingin natin? God is the source of all blessing. God is the source of everything. God owns everything. Sa buhay natin, ang Diyos ang may-ari. Pag dahil sa kayabangan, namuhi ang Diyos, saan pa tayo pupunta? At parurusahan ang mayayabang. Amen po ba? Hello? Saan po ba tayo? Amen. Next, Kawikaan 16:18. Anong sabi? Ang kapalaluay humahantong sa pagkawasak at ang pagmamataas na isipan ay ibabagsak. Sa English po sabi, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Kapag ikaw ay palalo,
naghihiwalay ang nanay at tatay? Dahil sa pera ba? Dahil hindi na ba nagmamahalan? Dahil saan? Hello? Right, di ba? Hindi na naiisip kung ano nangyayari sa mga anak. Amen po? Naghihiwalay ang magkaibigan. Dahil saan? Sa pride. Kaya ang kapaluluan, dadalhin tayo sa pagkawasan. Amen? Yun na lang mga binabaha. Mayayabang eh. Hindi ako niligas. Diba? Yun na lang simpleng ilustrasyon. Hindi ako niligas. Mataas ang bahay namin. Hindi ako ng tubig. Nakita mo si FB mo pumupunta sa bubong. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Saan napunta ang kapalaluan? Nawasa. Ang daming nawasa. Instead na meron pang nasave. May mga bagay na para sa pakiramdam mo, hindi ako kayang patumbahin. Hindi nila ako kaya. Ako pa, makakaya nila. Mga ganyan, hindi po ba? Ang patutunguhan po niyan, magkawasa. At ang pagmamataas na isipan ay babagsak. Nag-iisip ka pa lang. Nakita na ng Diyos, matayog, mataas ang pag-iisip mo. Ibabagsak ka talaga. Amen? Nakakasunod po ba tayo? Amen. Biblical meaning of pride. Anong biblical meaning of pride? An excessive love of one's own excellence. Sobrang pagmamahal mo sa sarili mong galing. Amen? Amen? Kaya naman, nandyan kasi ako eh. Kaya okay sila. Hello? Hello? Andyan kasi ako. Kaya okay sila. Subukan mong mawala ako dyan. Amen po? E di sana yung mga batang palaboy, hindi na nabuhay. Nawawala ng magulang. Di po ba? Ang dami po kayang muli ng bata nagtatagumpay. Amen? May mga anak ng janitor. May mga anak na simple lang ang kabuhayan ng magulang. Pero nagtatagumpay. Amen? Amen. Ang dami po tayong nakikita na ehemplo. Sabi nga doon sa Yamag Conference, it's not all about you. Excessive love of one's excellence. Ang ibig sabihin nga ng tingin mo ay dati patungkol sa'yo. Dahil ikaw ang pinakamasipag sa loob ng bahay. Hindi pwedeng magmayabang, hindi pwedeng magmalaki. Dahil lahat ang ginagawa natin kahit gaano kaliit, with God, without God, we cannot do anything. Amen. With God, all things are possible. Amen. Amen po? Pag wala ang Diyos, wala tayong magkayang gawin. Pero nandyan ang Diyos, lahat magagawa natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung biblical meaning, sobra-sobra ang pag-ibig mo at pagkakilala mo sa sarili mo. Amen. Na pag wala ka, kaya nga mga nanay, pride yun eh. Sige, iiwanan ko kayo ng isang araw. Kapamiro pa. Tingnan ko lang kung di kayo magutom. Iiwanan ko kayo. Kayo magluto, kayo maglaba, kayo lahat, magubos ng plato. Di ba? Galit na galit ka sa mga anak mo. Humingiti na ang anak mo. Sabi ng anak mo, si mama, pag alis ko, babangon kaya ako. Magluluto ako sa sarili ko. Hello? Hello? Kahit pastor ka pa. Kaya sabi nga, Yabang Conference, ang daming pastor na mayabang. Pag alis ko sa church na yan, wala na mangyayari dyan. Hello? Kahit pastor ang mawala, may ipapalit ng Diyos. Amen? Malakayan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya kung gusto natin walang mawasak, manatili tayong mababa. Amen. Minsan, gusto mo na mag-sorry. Eh, may sino dito yun? Minsan gusto mo na mag-sorry. Sabi na naman, huwag ka na mag-sorry, wala ka namang kasalanan. Naku, pinarusahan mo sa sarili mo hanggang di ka nag-sorry. Hanggang nakita ng sitanas na pwede siya makapasok sa lugar. Di ba? Pinag-aaralan natin sa Genesis. Hindi tinanggap ang offering ni Cain. Mas pinahalagahan ang kay Abel. Diba? Nagselos na inggit si Cain sa pagtingin ng Diyos kay Abel. Ano
papatayin, hindi physically. Papatayin ka spiritually. Mawawala ang peace of mind mo. Sino po dito yung may hinanakit sa puso, nag-iilig pa ako natulog? Wala kang pakialam dun sa mundo. Pag may sakit ka sa puso, di ba? Huwag ka matulog. Pag merong parang may sakit naman, hindi po ba? Kaya huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Cancel the pride. Rebuke the pride. Wawasakin ka niyan. Kapalaluan, ibabagsak ka niyan. Amen po? As a deadly sin, pride is believed to generate another sin. Bilang nakakamatay ng kasalanan, ang kayabangan, dinadala tayo sa iba pang kasalanan. Tama? Tama po ba? Pag nagkaroon ka ng pride, may iba pang kasalanan magagawa ka. Katulad ni Cain, nagkaroon ng pride, o pumatay. May hinahanap ng Diyos sa kanya, nasaan ang kapatid mo? Ewan ko, bakit nagpangalaga pa ako ng kapatid? Diba, pati ang Diyos, nilapastangan niya, di ba? Nag-generate siya ng another sin and further, immoral behavior na gagawa ng tao. Immoral means talagang malaswa, hindi decent, hindi marangal. Pag sinabing immoral na behavior, immoral behavior, hindi siya marangal. Talagang nagdadala tayo ng pride na yan. Para actually, pag may pride ng tao, nagalit ng tao, yung hindi na kayang gawin, nagagawa niya eh. Amen po? Amen? Amen? May marunong mag-drive ng mga nanay, ayaw mag-drive, pero pag nagalit siya, makakapag-drive yan. Hello? Tama? Halika na kaman, drive ka, ano mo? Subukan mo, galitin mo yung nanay, magdadrive yan. Pag galit ng tao, kaya gawin lahat. Kung galitin ng nanay mo, baka linisin yung buong bahay. Huwag ka nakakalat-kalat, baka pati ikaw itapon. Ang nanay na galit, lahat ng makita, naglilinis, ako lahat yan. Amen? Huwag po ba ninyo? Yung labahin na hindi mo kaya laban ng 3 araw, galitin mong nanay, isang araw, tapos yan. Huwag mo gagalitin ng nanay mo. Lalabas sa kanya yan. Diba? Napakabait na babae. Kung makita ang asawa niya, may babae. Woo! Diba? Ano ang totoo ba yun? Talagang lumalabas yung tiyago. Hindi ba ako pastor, nagiging tigre ko. Kaya mga anak ko talaga, alam nila, kahit na sinabi. Ano, hindi ka lalabas. Sabi naman ako, sabi na kikatid na sila. Takwan sila palabas. Wala nang natira. Saan kayo? Sabi ko, tulungan niyo pa dito. Takot sila pag nagalit ako. Kasi nga, may pride. Amen? Alam mo ang nanay, pag nagalit, alam mo kung sino, no? Pati yung tatay, gusto pa abuhi sa isang tabi. Malapit pala ng tatay, alis! Diba? Tatay, ano ba nangyayari? Alis! May mga nanay po, kapag sa sobrang pride, pag nagalit, hindi na po ayos. Amen po. Kaya kailangan yung pride, ipadurog natin sa Diyos. Amen po, ipadurog po talaga natin sa Diyos. Basahin po natin ang Kawikaan. 11:2. Ito po, tingnan ninyo. Kahihiyan, ang labing dulot ng kapalaluan. Ngunit, ang kababae nagbubunga ng kaalaman. Kasi nga, ang counter is countered by the heavenly virtue of humility. Ang pride, may katapat po siya. Anong katapat ng pride? Nababaang loob. Di ba? Sa music, huwag kayong masyadong proud. Huwag na natin practicein yan. Kaya natin yan. Nakailang na tayo yan. Walang practice. Tayo, walang practice. Ang kapalaluan, ang pagmamataas, talagang magbubunga po yan ng kasamaan at kahihiyan. Amen? Kahihiyan. Sino nakakita nung nag-model doon sa FB? Very proud sa gown niya. Sa sobrang yabang sumubso. Nakita niyo ba yun? Diba? Gandang-ganda sa sarili niya. Gandang-ganda sa damit niya.
Di ba? Pag ikot niya o paglakad niya, sumubasog siya. Masyadong proud, di ba? Masyado kang galing na galing sa sarili mo. Gandang-ganda ka sa suot mo. Gandang-ganda ka sa lahat. Very proud ka sa lahat. Mapapahiya ka talaga. Amen po? Mateo 23:12. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Naunawaan po ninyo. Ang nagmamataas, ibababa at ang nagpapakababa, itataas. Palapakan po natin yun. Conclusion na po tayo. 1 John chapter 2 verse 17. Sabi ko yung main verse natin. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya ang title, huwag mong mahalin ang mundo. Kasi itong mundo at ang lahat ng nandito ay mawawala. Amen po? Amen. Pero ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sabi, when the desire for possessions and sinful pleasure feels so intense. Pag yung sobrang intense na, gustong-gusto mo na talaga. Yung desire ng puso o desire ng laman, desire ng mata. The only thing we can do is to believe that these objects of desire will all one day pass away. Amen? Minsan nagpapalungkot sa iyo, wala kang sariling bahay. Pag sobrang intense na nararamdaman mong lungkot, sabihin mo sa sarili mo, mawawala naman ang lahat ng bagay na ito. Ang mahalaga lang, sumusunod ako sa kalooban ng Diyos. Amen po? Kasi kung mong mahirapan yung sarili ko sa mga bagay that only God can control. Amen po? Lagi mong turuan ang sarili mo na mag-isip ng tama. Lahat mawawala. Itong mundong to, ang laman ng mundo mawawala. Ang matitira lang ng mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi po, knowing that this evil world will end can give you the courage to deny yourself temporary pleasures. Ngayon, alam mo na. Hello, alam mo na itong laman ng mundong ito ay mawawala. Nagkakaroon ka ng takal na i-deny. I-deny mo na. Kalimutan mo na yung mga pangsamantala mong ninanais na kaligayahan. Amen? Hayaan na. Hindi naman ito magtatagal. In this world, in order to enjoy what God has promised for eternity, ano man ang hindi mo pa nakukuha sa mundo ito, mas mahalaga ang mahawakan mo ngayon yung promise ni Lord na mag-i-enjoy mo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen? Lahat tayo harap sa Diyos. Wala tayo madadala. Pero yung puso, yung kaluluwa na sumunod sa Diyos, yun ang daladala mo. Buhay na walang hanggan. Last verse, Roma 8:18. Ibasa ko. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mahahambing sa ihahayag na kalwalatiang sa atin. Amen? Alam niyo po ba na meron tayong mararanasan glory? Kaya nga ating hope of glory ang ating Panginoon Jesus. Yung kalwalhati ang mapapasa atin, hindi mo yan kaya ikumpara sa pagtitiis. Kung nagtitiis ka ngayon, okay lang kasi meron tayong nararanasan kalwalhatian pagdating ng takbang panahon. So last, do not love the world or anything in the world. Pwede po ba natin yan sabihin ng malakas? Do not love the world or anything in the world. Overcome the lust of the flesh, overcome the lust of the eyes and pride of life by using God's word like Jesus when He was tempted. Diba sa Jesus tutokso din? O itong batong to, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay. Diba sabi niya? O ginamit ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen? Para ma-overcome natin yan, gamitin natin yung Word of God. Amen po? Tayo po lahat ay tumayo. Word of God is our best weapon. Sandata mo, salita ng Diyos. Amen? Salita ng Diyos ang ating sandata. Sige po, awin po natin yung
sukdulang biyaya. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Kuya Matthew ng traffic. Glory to God. Kuya, pumin ka lang inulay, ano? Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, awit po natin, Lord. Sukdulang biyaya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Awitan po natin ang Diyos. Ipadama po natin sa Diyos ang ating kaligayahan. Kapayapaan na tayo mararanasin niya ng sukdulang
to ask forgiveness. Sabi ng Diyos, yung puso mo saliksikin mo. Ipasaliksik mo yan sa Diyos. Kung meron ng pagmamataas na nandyan sa puso mo ngayon, nakikita ng Diyos yan. Huwag kang magmalaki, ang sabi ng Diyos. Huwag kang magmalaki. Magpakumbaba ka sa akin sa oras na ito. Upang ibaba ko sa iyo ang kababaang loob na dapat nasa sa iyo na nilikha kitang kawangis ko. Let's ask forgiveness. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ano ba ang ating kayabangan? Ano ba ang ating kataasan? Ano man ang last of the flesh, pagdadasa ng laman na meron tayo. Pagdadasa ng mata, yung mga bagay na nakikita ng mata natin na gusto-gusto natin meron tayo, hindi naman kalooban ng Diyos na meron tayo. Let's ask God's forgiveness. Yung kayabangan sa buhay. Narito ang Diyos. Very loud ang boses ng Diyos. Nakikita daw niya ang puso natin lahat. Huwag tayong magkunwari na wala tayong pride, na wala tayong yabang. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ang Diyos na dakila, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Heavenly Father, search our hearts, O God. Salisigin mo, O Diyos, ang puso namin. Nakikita mo, O Diyos, kung kami po ay mayroong pagmamalaki sa iyo at pagmamalaki sa aming kapwa. Nakikita mo, O Diyos, ang aming puso. Na hindi po kami lumalakad ng ayaw sa kalooban mo, na kami dapat magmahal, dapat umunawa, at dapat magpatawad, O Diyos. Hindi sa lahat dapat kami magpakumbaba. Father God, tulungan mo kami. Forgive us, O God, in all our wickedness, O God. All our wicked ways, all our infirmities, iniquities, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, O God. Huwag mo kami hayaang lumabas ng pintuan ng templong ito na may dala-dala kaming pagmamayabang sa aming puso. Babaan mo kami ng kababaang loob, O Diyos. Kababaang loob, Panginoon. Kababaang loob na galing sa iyo, O God. Tanggalin mo po ang pagmamalaki, Panginoon. Tanggalin mo po ang pagdanasa ng aming laman, pagdanasa ng aming mata, O Diyos. Ang tatlong kasalanan ito, sa lahat ng pride of life, O God. Makalaya po kami lahat. Makalaya po kami lahat, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Alam po namin kaya po kaming linisin. Paputiin katulad ng niebe, yelo, at sa oras na ito. Ang banal na dugo ng Panginoong Jesus ang maghuhugas at maglilinis ng ating kasalanan. Humingi po tayo ng tawad sa Diyos. If we just confess our sins, God is so willing to forgive us. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, habang umaawit po ang worship team, yung po na nasa ng puso, kapag pagpapray, you can come to the catcher, usher, tuwan po. Isang puso mo, alam mo, kailangan mo ang Diyos. Paano po ba natin maibig ang ating Panginoon Diyos? Napakaliwanag naman po ang ating narinig sa araw ito, sa mensahe, na huwag po natin ibigin ang mundo. Kapag hindi natin naibig ang mundo sa makatuwid, yung ating pag-ibig ay pwede natin ilaan sa ating Panginoon Diyos. So, anong sabi ng Panginoon na ibigin natin siya ng buong puso? Ibig sabihin na yung
pag-ibig yun ay nakautit na po sa ating puso. Sa ating ng buong lakas at pag-isip. Ibig sabihin, kapag nasa isip natin ay nakakatak na po yun. Hindi natin makaligtaan po. At bilang isang Kristiyano, ay ito po ay hindi na tayo paalalahanan ng mga aral na ito na patungkol sa pagkakaloob po. Dahil nandun na po yun, nakatatak na sa buhay ng isang Kristiyano, yung pagbibigay po. Dahil ito po ay tungkulin ng isang mananampalataya sa Iglesia po. So, ayon doon sa 2 Corintios chapter 8, verse 12, na kung bukal sa iyong kalooban ang pagbibigay, ay tatanggapin ng Diyos. So, nararapat po na yung ating pagbibigay po ay bukal sa ating kalooban at hindi po tayo napipilitan. Napakaliwanag naman po yung sinasabi ng Panginoon sa 2 Corintios chapter 9 verse 8 na magagawa ng Diyos na kayo ay pasaksakanahin sa lahat ninyong pangangailangan upang sa kayo po ay may magagamit kayo sa pagkakawang-gawa. So lahat po ay ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin. Ang mahalaga lang po sa bawat isa sa atin ay maging tapat tayo sa ating pagbibigay at higit sa lahat sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, yun lamang po ang may clear encouragement ng Panginoon sa araw nito sa ating pagbibigay na dapat po yung ating pagbibigay ay bukal sa kalooban at naroon po sa ating puso, kaluluwa at sa ating pag-isip. Samahan po ako sa may clear panalangin. Hallelujah Lord, Panginoon Diyos, na banal na makapangalan sa lahat. Maraming salamat sa aming narinig na mensahe, Panginoon, na hindi namin ibigin ang mundo na ito sapagkat hindi makapaglingkod ang bawat isa sa amin sa dalawang Panginoon. Ipaglilingkuran niya ang isa at ang ikalawa ay kanyang kakamoy. Ganon din po kung kami po ay naglilingkod sa iyo, ang mga bagay sa mundo ay amin po kampilan. At tunay nga, napakadampilan mo Panginoon na ang mensahe ay pinarinig mo sa araw nito. Ang patuloy po na hinihilingkod, makakubayan mo po na kami po ay makasunod sa iyong mga salita. Higit sa lahat, sa iyong pinag-uutos na kami po ay mabigay ng mga kaloob o amin mga ikapo, Panginoon. Praise! Hallelujah! Tayo po ay tumayo at salihan po natin ang ating gawari. Mahal
po Diyos